Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, tutulungan ko po kayo kung paano mag-process ng tourist visa dito sa Canada. Last April 30 kasi in-apply namin yung sister-in-law ko na si Alex. Pero itong pagpa-process na to is based on our experience po. And dun sa help ng friend ko na si Justin. So depende pa rin kung ano yung mga documents na ipapasa nyo and paano nyo makakonvince si Canada na kaya nyo pumunta dito at babalik kayo ng Philippines kasi tourist lang yung in-apply nyo. So sana makatulong tong video na to sa pag-apply nyo ng tourist visa. Si Canada kasi wala siyang face-to-face interview unlike sa ibang mga visa, mga tourist visa, kailangan pa ng face-to-face interview like si US, di ba kailangan niya. So dito sa Canada, online lang lahat. So dun pa lang sa mga documents mo, sa mga letter mo, kailangan ma-convince mo na si Canada na babalik ka ng Philippines, na kaya mo pumunta ng Canada pero babalik ka rin sa Philippines. So ayun, so in-apply nga namin si Alex, tapos ang galing kasi sobrang bilis lang, like 8 days lang na-approve na si Alex ng tourist visa pa. And guess what? Multiple entry yung binigay sa kanya. Sobrang galing, sobrang bait lang ni Canada kasi binigyan siya ng multiple entry dito. So 2032 yung expiration ng visa niya dito sa Canada. So pwede na siya magpabalik-balik dito basta may pera lang basta may pang-book lang kasi syempre ang mahal ng ticket dito, di ba? So paano nga ba mag-apply ng tourist visa dito sa Canada? So first, papakita ko muna kung saan ba pwedeng mag-apply. So, dito, pupunta lang kayo ng IRCC website. Makikita nyo dyan yung iba't ibang pwede nyong maging guide sa pag-a-apply. So, eto, dagdag lang yung knowledge ko. Kasi nga, na-experience na namin mag-apply ng tourist visa, which is yung kay Alex niya. So, dagdag lang to. Pero meron ditong guide sa IRCC portal. So, since tourist visa nga, i-click mo yung visit visa. Tapos, makikita mo rin dyan sa baba is apply for a visit visa, ETA, business, transit, etc. Yung ETA, guys, bago siya eh. Parang last year ata. Yung parents ni Lou, yung mother-in-law ko, tsaka yung father-in-law ko, naka-ETA sila. Doon sa mga aga-apply ng ETA, para lang yun doon sa mga certain na tao na merong mga US visa or nakapunta na ng Canada within the last 10 years, parang ganon. So since sila mami kasi merong US visa, in-apply ko lang sila ng ETA for like $7 lang. Tapos okay na-approve. Tapos ang validity nun is 5 years. So pwede rin sila magpasok labas dito sa Canada. So yun nga, i-click natin yung apply for visitors visa. And then lalabas dyan kung paano mag-apply, sino ba yung mga pwedeng mag-apply, anong nga ba yung mga initial documents, and etc. Yung sino yung hindi mga pwedeng mag-apply or mag-entry sa Canada, yung mga minor and na mga magta-travel, ganyan. Nakalagay dyan. Sa fees naman, yung visit visa is 100 Canadian dollars. Tapos, binayaran din kasi namin dito yung biometrics. Lalabas kasi yan kung babayaran mo na siya. Which is 85 Canadian dollar. So, total is $185 or 7,800 sa Philippines. Or like 8,000 sa Philippine peso. So, once na nabasa nyo na yan, click nyo lang is how to apply. Lalabas dyan pag nag-click ka, yung mga requirements na initial na kailangan mo, ganyan. And then, meron pa yung mga IMM forms, yung family, or kung may representative ka, yung mga forms. Pero dito kasi, sa ibang portal tayo dadalhin para hindi mo na fill upan yung mga IMM forms mo. Yun din yung ginawa namin kasi. So, click mo lang yung sign into IRCC portal. Then, pag scroll mo, get invite code lang para dun ka nga sa ibang portal mapunta. And then, fill upan mo lang ng email mo and then sign in. Pag sign in mo, dun ka napapasok sa isang portal. Which is ito. Ayaw kasi gumana sa iPad ko yung portal, kaya lilipat tayo sa phone. So, dito sa portal na to, click mo yung sign up. Tapos, ilagay mo yung code na binigay sa'yo doon sa email mo na nilagay mo kanina. Then, ito yung lalabas pag once na okay na yung sign up mo. Then, may terms and condition. Syempre, basahin mo na rin. Then, click mo yung I accept. Then, lalabas yung mga announcement dyan. Tapos, below naman, nakalagay yung start an application. So, click mo is apply to visit. Once na maklik mo na yan,
may lalabas na mga questions dyan na need mo sagutan. Like yung mga personal information mo, bakit ka pupunta ng Canada, sino yung pupuntahan mo, kailan ka pupunta ng Canada, kailan ka lalabas ng Canada, education mo, work mo, other activities mo, finances, magkano yung dadalhin mo, meron bang magpo-provide ng pera sa'yo, kung meron, kung may mag-sponsor, explain mo lang ng kaunti. Tapos criminal records, ganyan, itatanong lang din sa'yo, medication, parang something ganon. Tapos dun sa nag-invite sa'yo, parang saan nakatira, may work ba, yung phone number, ganyan. Yun lang yung question. Tapos yung travel history mo, kung na-deny ka na ba before sa mga visa na na-applyan mo, yun, ilalagay mo rin yun, i-declare mo rin yun. Tapos, onting explanation lang bakit ka na-decline. Yun, once okay na, proceed ka na and then pwede ka na mag-upload ng mga documents. Pero ito kasi, once na nag-sign up ka, parang they will give you like 30 to 60 days para ma-upload lahat ng documents mo. Parang active siya within 30 to 60 days ata. Yun yung pagkakaalala ko para ma-upload mo. So, pag hindi, madidelete lahat ng nasagutan mo or yung application mo. So, gagawa ka na naman ng panibago. Sa akin kasi, parang kinumply na namin lahat ng documents bago kami nag-fill up para isahang pasahan na. Para hindi ka na problema, babalik ka pa, ganyan. So, lahat kinumpleto muna namin. Then, saka namin siya sinagutan, tapos in-upload na namin. Sa pag-upload ng documents, pwedeng hiwalay si passport, si letter of invitation, proof of funds, yan. Pwedeng hiwalay yon. And then, dun naman sa pagsama-sama, yung mga birth certificate, proof, COE, kung meron ka, mga IDs, papakita ko rin kung ano yung mga sinubmit namin. Dito rin sa pag-upload ng documents, meron ka lang 2 MB each document. So, kailangan, doon sa pinagsama-sama mong documents, kailangan makompress mo siya ng 2 MB. Kasi kung hindi mo talaga siya may i-upload. Parang nangyari sa amin, nahirapan kami kasi nga, hindi talaga namin siya makompress. Kasi sobrang dami ng docs na pinagsama-sama namin. Hanggat maaari kasi parang lahat ng meron kaming documents, ilalagay namin para yun yung laban namin, di ba? So, ano nga ba yung mga documents na pinasa namin dito kay Alex? So, si Alex kasi is student pa sa Philippines. So, since student siya, ano ba yung mga kailangan sa kanya? First is yung letter of intent. Dito sa letter of intent, i-explain mo dyan kung bakit ka pupunta ng Canada, sino yung nag-invite sa'yo, ano yung gastos mo, ano yung mga pupuntahan mo sa Toronto or sa Canada. Ano yung, parang ganon, i-convince mo sila na ano ba yung gusto mong makita, bakit nga ba, bakit ganito, ganyan, puro bakit, parang basta ganon, i-explain mo. Tapos nilagay kasi namin doon, since estudyante nga siya, all expenses paid. Tapos may titirhan siya, wala naman na siyang babayaran sa hotel, ganyan, hindi namin siya nilagay. So, kung wala naman nag-invite sa'yo or kung may nag-invite sa'yo at hindi ka titira doon sa bahay nung nag-invite sa'yo, maglagay ka rin ng hotel, mag-search ka ng hotel, tsaka kung magkano. Kasi kino-compute din nila yun. So, parang dito mo balak mag-stay doon during your stay. Parang ito yung hotel na gusto mong puntahan, ganyan. Tapos ito yung mga lugar mo na gusto mong puntahan. Parang something like that. Next is yung mga IDs niya, like yung driver's license, yung student ID niya, yung kumuha rin siya ng NBI, ng police clearance, ng proof of residency, and then yung proof of enrollment niya. Yun lang yung kay Alex. Since merong sponsor, which is nga si Lou, yung kapatid niya, yung asawa ko, ang pinasa naman ni Lou is siya gumawa ng letter of invitation. Doon talaga, halos same, kailangan kasi magtugma yung letter of invitation mo tsaka letter of intent mo. And then yung birth certificate niya, yung COE niya, hindi na siya nagpasa ng payslip, COE lang. And then, proof of fund niya is bank certificate lang, parang statement of account dito sa Canada. Yun lang yung pinasa, hindi na kami nagpasa ng bank statement. Tapos, kung may home ties ka, ilagay mo kasi nilagay namin yung home ties namin and then yung business nga na nakapangalan kay Lou. Yung ID nung sponsor mo or nung nag-invite sa'yo, yung visa ng nag-invite sa'yo, yung work permit, yun yung mga kailangan. Lahat ng documents na magpapatunay nandito siya. Kailangan din ng picture nyo, ng family picture, kung magkapatid kayo or magkamag-anak kayo.
tapos in-invite ka, kailangan makita ng picture kayo. Kasi syempre, papatunayan nyo na magkakilala talaga kayo, hindi lang yung invite ng invite lang, ganyan. Kailangan nyo rin talaga mapatunayan na sobrang close kayo, kaya in-invite ka. Kailangan mapatunayan nyo talaga na mag-BFF kayo, something like that. Kung working ka naman, kasi nga si Alex student, of course, yung mga COE, kung gusto mo magpasa ng payslip, and then letter of absence, syempre, kailangan mapatunayan mo na na-approve yung leave mo, na mag-leave ka ng gantong dates, 15 days or whatever. Kailangan mapatunayan mo na approve yung leave mo. And then, bank statement or bank certificate, tapos home ties mo, ganyan, kung meron kang ma-provide na home ties, pero optional lang naman yun. Pero kung meron, sama mo rin. Tapos reason mo bakit, ano yung uuwian mo pa sa Philippines. Sa mga business naman, syempre yung DTI, yung work permit, ITR, finances, bank statement, proof, yun yung magiging proof of funds nyo, ganyan. And hindi ko masyadong alam yung sa business. Basta yun lang yung alam ko. Yun lang yung mga pinasa namin para doon sa visa ni Alex. Based lang yun din sa experience namin. So, sana nakatulong to sa inyo sa pag-a-apply nyo ng visa nyo. So, kung may mga questions kayo, feel free to comment down below or i-message nyo ako sa Facebook, Mau Campilla. Yun lang. Thank you for watching. Bye!